Engineer Mario, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kung Angel, at sa inyo pong tagapakinig. Opo, ngayong araw na ito daw magsisimula yung technical dive dyan po sa Taal Lake, ano ho. At magsisimula dati dyan sa may bandang Balay Isabel, ano ho. Na-notify na ho ba kayo? Hindi ho namin alam niya kasi sigurado sa mga government agencies ang kanilang coordination. Oho. Oo, yun nga, alam naman natin na nitong mga nagdaang araw, nabubugbog ng husto. Ang sinasabi, doon daw itinapon, malamang, yung sinasabi nila, sa fish pond. Sabi nyo nga, wala namang fish pond dito. Fish cages. Wala, puro fish cages. Kaya kung sa fish cage, itataas lang, hindi na susugbuhin. Ayun nga. Kailangan i-dive. Hindi, pero kahit sa paligid ho, wala bang mga fish pond dyan? Wala po. Wala talaga? Wala po. Walang fish pond? Meron pong fish pond na yun, doon sa Gawing Laurel, yun po pinagpapalakihan ng fingerlings na napakababaw naman nun. Wala pa yatang kalahating metro ang lalim. Fish pond po yun. Pero yung mga malalaki, yung mga nursery lang ho yun, nursery. Nursery. Pero hindi ho talaga, sabi nyo nga, kalahating metro lang ang lalim. Opo, ganun lang po. Okay. Gaano kalalim naman yung mga fish cages? Yun nga po, kagaya na po ng aking mga sinasabi ng mga nakakaraang araw, ang lalim po, bigyan ko lang po kayo talaga, ulitin ko lang po uli, ang Taal Lake po ay may lawak na 24,000 hectares. Ang lalim po, ang average ay 60 meters. At yun pong ino-occupy na... Teka muna, engineer. Diba? Average yung 60 meters ha? Yung lalim, average. Ibig sabihin, anong pinakamalalim na parte? Mga ilang metro? Pinakamalalim po, may 200 meters po ang pinakamalalim. Wow! 200 meters. Saan banda yun? Doon po sa gawin ng Cuenca. At dito po sa may... basta yung pong nasa southern part ng Taal Lake. Yun po ang malalim. May mga fish cages din doon? Meron din po sa gawing Santa Teresita, dito po sa gawing Cuenca. Okay. Marami? Hindi ho ganun karami. Hindi ho katulad dito sa gawing Talisay, sa Laurel, sa Gonzalo at San Nicolas. Okay. Kung sakasakali ho, kasi 4 years ago na ho ito, 4 years na ho yung sinasabing lilibing, libing naman ang binanggit, hindi naman sinabing tinapon eh. Di ba? Opo. Yung kaya pwede pang nandun sa mga mabababaw na parte. Wala po kaming idea kung paano po nila ginawa yan. Basta ang ganit lang po, bigyan ko rin po kayo ng idea. Kasi nga po, ang aming mga fish cages ay nakalagay sa pinakamababa, siguro mga 50 meters ang lalim. So ang lalim po ng aming net, mula doon sa ibabaw sa surface ng tubig ay mga 10 meters. So you can imagine yung minimum po yon. Tapos ang pagitan po ng bottom ng aming net, yung sa bottom ng lake ay siguro magre-range siya ng from 30 to 100 meters ang agwat ng aming net. Ang nakalutang po yung isda namin. So malayo po sa bottom ng lake. So pero kalokohan naman siguro kung ilalagay mo yung gaano ba kadalas na inaangat ba ninyo yung net? Hindi. Opo, inaangat po yun para pag nag-harvest. Pag-harvest, tinatanggal din siya. Opo. Kinukuha po yung isda. Akala ko yung tawag dito, ininet na lamang ninyo paglutang ng isda. Pag pinakain ng ininet, hindi pala ganoon. Hindi po, itataas talaga yung net. Kaya nga po, kung sinabing kaya lang, fish pond ang pagkaka-describe eh. Kung sa fish cage, hindi po kailangan i-dive. Itataas lang natin ang net. Opo. Nagkakaroon... Opo, Kung Angel, ikuwang ko lang kasi po tungkol sa kaligtasan ng ating pinag-uusapan, ilang beses na rin nakita na yung advisory ng BIFAR na ligtas kainin. So yan po ay isang legitimate government agency na talaga pong sila kumukuha ng sample ng isda para i-test
kung ito ay safe o hindi. Opo. So, doon po kami tumutungtong. Hindi, tsaka para lang din maintindihan ng ating mga kababayan, ano ho, iba ho ang feeding protocol ng palaisdaan dyan po sa Taal Lake. Ano ho? Siguro ibida na ho natin kung bakit Opo. sustainable ang palaisdaan dyan po sa Taal Lake dahil sila po ay talagang gumagamit ng makakalikasang proseso. Hindi baling mas mahal yung feeds na yung patuka na ginagamit basta ito ho ay makatutulong sa kalikasan. Floater po, Ganun. floating feeds po. Floating feeds ang ginagamit. Floating feeds ang kanila pong ginagamit. Ano? Gaano katagal ay, hindi talaga siya lumulubog, engineer? Ang pagkakakuha na mga siguro hanggang 2 oras. 2 oras siya nakalutang. Naka-float. Opo. Okay. So kung yung mga unconsumed, pwede pa pong kainin ng isda. Hindi po siya didiretso sa bottom ng lake. Ayun, okay. Unlike dati, sinker ang ginagamit. So, gaano katagal bago maubos ng isda? Diretso po yan. Pagtapon niya sa tubig, kung hindi ko kainin ng isda, diretso na yun sa bottom ng lake. Ayun, yun yung dahilan kung bakit dati po may mga fish kill. Diyan po sa may malawakang fish kill. Kasi yung sinker, yung feeds po na bumababa doon sa ilalim ng lawa, yun po yung nagdudulot ng polusyon, nabubulok, nagdudulot ng polusyon. Pag nagdoong, aangat ngayon at nagkukos ho ng oxygen depletion. Wala na po ngayon yan. Opo. Wala ang nga po. Kaya nga lang po, ito po, kaya nga po kami dito sa binuo po kaming organisasyon dito po sa yung pong aming Sagip Taal Lake. Opo. Kasi po, hindi naman kailan ito pong Taal Lake ay meron pong 37 tributaries. Opo. So, wag po nating kuha na nakafocus lang doon sa mga fish cages ang pollution na nanggagaling. Ito pong aming tributaries ay marami din pong yan. So, yun pong aming Sagip Taal, ay yun po naman ang aming itinayo para naman po yung ating lahat ng ating mga basura sana ay wag mag-end up dito po sa lawa ng Taal. Hindi, tsaka di ba yung mga piggery doon sa taas sa ibang bahagi, ni-require na rin natin ang septic tank? Di ba? At bawal po ang piggery dito sa loob ng protected area. Hindi, doon sa doon sa mga tributaries natin. Doon sa taas, doon sa mga lugar. Yun po yung nire-require, ang pagkakaalam ko nga po, nire-require yun. Pero yun po, ang pagkakaalam ko naman po, ang piggery din ay bawal po dito sa loob. Protected area. Oo. Pero doon sa mga areas nga po outside ng ang mga tributaries magdadump diyan sa may bandang Taal, ni-require na rin ho sila ng septic tank. Kaya bahagi po ito. Bahagi ito ng mga inisyatiba kasi ho ang Taal Lake meron pong continuing mandamus, dahil po doon sa writ of kalikasan na naipile diyan po sa Taal, Oo. Medyo kabisado namin ni Engineer Mario Balason dahil minsan din ho kami nagkabangga ho nito dahil po sa Dati ho galit na galit sila sa akin dahil doon sa rate of kalikasan. Pero nung naunawaan nila na ito po ay sustainable, para sa sustainable fishing, minahal na ho nila ako. Anyway, balikan lang namin yung floating feeds, engineer. So, nakikita ninyo ngayon yung isda na lumulutang at na kumakain. Opo, kumakain po. Ayun. So there's no way na sila magiging bottom dweller, di ho ba? Ay wala po kasi kung ang Taal Lake, hindi ko lang alam sa ibang mga part ng body of waters. Aba. Ang tubig po kasi habang lumalalim kayo, nawawala yung dissolved oxygen. Ayun. So paano ngayon mabubuhay yung isda kapag 10 meters palagi ko halos zero na yun eh. At lalo na pag lumalim ka, halos zero ang oxygen sa ilalim. Ayun. Wala pong pupunta doon sa ilalim para kainin pa yung nasa baba kung ano. Ganon din ang tilapia. Tilapia at saka bangus, di ba? May bangus din ho kayo dyan, di ba? Tilapia at bangus po ganun. Ayun, po ng klase ng isda. Kapag zero ang oxygen, hindi para pumunta sila doon. Engineer, paano ho yung malipoto? Nag-aalaga ba kayo ng malipoto o wild din yan? Meron din nung ilang nag-aalaga pero karamihan ay wild. At ang problema ngayon, wala ring supply. Nga seasonal naman yun kasi. Oo. Paano tawilis? Ang tawilis po kasi, wag din silang mangamba kasi po ang tawilis, yan naman po ay zooplankton naman ang kinakain. So sa ibabaw din lang yan. Parang
ang tawag doon, para mga lumot-lumot lang na ako, ganun lang po ang kinakain ng tawilis. Hindi Ayun. na bottom dweller. Oo. So again, wag ho natin pangambahan at pero dapat din ho talaga naman ikino-coordinate ho sa inyo yung kino-coordinate sa inyo yung mga planong mga technical dive na ganyan. Di ho ba? Nasa gayon Hindi ko lang... Oo, nasa gayon ba? Sinisika po ninyong hindi lang naman palaisdaan ang kabuhayan diyan sa sa Taal. Pati ho yung turismo. Turismo. Oo. Po. Ang problema nga lang po sa ating mga kasamahan sa media, ay once na binanggit yung sabungan sa Taal Lake, ay nakasama pa sa picture mga fish cages. Ay so... Sana naman kami po yung nakikiusap sa ating mga kasama na ito po ay mahigit ng 4 na taon. Apo. Nasa ngayon siguro walang-wala na yun. Ngayon kung halimbawa magkakaroon pa ng scare, sana naman hindi po ganun. Sana po itulungan din kami. Apo. Huwag naman ganun ang pagkuhan. Magkano bang kilo ng tilapia ngayon dyan? Ngayon po naman medyo stable pa. Nasa mahigit pong 100 piso pa po. Naku ha? 110, 115? Hindi naman mga 100 lang ho. 100? Mataas na rin ho. Aba? Mataas na rin ang production cost. Hindi na ho ganun kalaki ang kita. Wala ho. Aba? Bakit ang patong dito? Magkano bang tinapya dito sa 180? 140? Ba, laki naman patong. Ang problema ho kasi niyan ay yung salin ho ng salin. May mga middleman, may mga sabagay. Oo. Ano nangyayari? Oo. Kaya po sana, sige po. Gano'ng karami ho, engineer, ang fish cages natin ngayon dyan? Ngayon po, kasi po nagkaroon, dati po, nung after ng intervention, naging 6,000, pero noong pumutok ang bulkan at nagka-pandemic, nagkaroon po ng dagdag na 3,717 hanggang ngayon po narito pa. So halos 10,000 cages po. Halos 10. At least ang iba po hindi naman na kumpleto, siguro mga hanggang 8,500 to 9,000 ganun. Pero hindi pa rin, at least within the maximum carrying capacity pa rin tayo. Di ho ba? Opo, yun naman po ang aming kinukuhan kasi nga po we are after with the sustainability. Opo, yun po ang kasi kung may hanap buhay tayo ngayon tapos sa bukas wala na, hindi rin po naman maganda yun. Kaya nga po kami ay natuwa nung kami after ng inyong intervention at nagawan niya ng paraan na may saayos. Kaya nga lang po, ito nga po, kung ano-anong nangyayari, may pumutok ng bulkan, pandemic, Christie, na bagyo, tapos ito ngayon, man-made, na hindi namin, kami naman wala naman kami kamalay-malay dyan sa kunya. Kaya nga po, sana ang po namin matapos na ito at para kami po ay makapaghanap buhay na ng maayos. Opo. Teka nga pala, okay na ba yung problema natin sa Nasipit River? Di ba kailangan na rin laliman yun? Isa po namin pinananawagan na sana po ay ngayon ay maumpisahan na ang although sabi sa parte ng doon po sa malapit sa Balayan Bay, nag-uumpisa na sila, pero sana nga po lahat ay magawa na kasi nga po ngayon ay panahon ng tag-ulan, ay masyadong maraming nakabara doon sa Pansipit River. Pansipit pala. Ito pong mga yung nasa lower area nitong nakapalibot sa Taal Lake, kung sakali magkaroon ng sudden plus ng pagbigla ang pag-ulan, nakatulad ng sa Christine, maaari po maapekto na naman yung mga nasa low-lying areas around Taal Lake. Sana nga, sa halip na issue ng Sabungero ang pagtuunan ng pansin dito sa Taal, ang tingnan ho natin yung perwisyong po pwedeng idulot ng mga flash floods pagka hindi ho natin inaddress tong problema ho ng pagbabaw ng Pansipit Channel. Dahil magdudulot ito ng problema. Kung ang ikong ko lang kasi ang hinahanap natin 36 Sabungeros lang, kapag ka po ito yung hindi nagawa ng paraan kagad ng Pansipit River, baka hindi 36 lang yung ating hanapin. Kasi nga po dito sa nakapalibot sa surrounding Taal Lake ay napakadami pong tao na nandun sa low-lying areas na kung sakaling tataas yung tubig because of the blockade doon sa Pansipit River na kung hindi agad maalis, ay maaari pong malaking problema lalo. Kamario, maraming salamat po sa inyong pagtanggap po ng aming tawag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po kung yan. Ingat po kayo. Si Engineer Mario Balasong, ang direktor ho ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated at spokesperson din po ng grupong Talay.